Good morning po sa ating lahat. Merry Christmas po sa ating lahat at bigabati ang mga katabi ng Merry Christmas. Sa araw na ito, ang ating mahal na Arsobispo, lubos na kagalang-galang Socrates P. Villegas, ay may iniaalay na liham pastoral para sa ating lahat dito sa Archdiocese ng Lingayen, Dagupan. Ang title ng kanyang pastoral letter ay Ang Pagkakatawang Tao ng Diyos at ang Pagtangis ng Mga Dukha. Minamahal na mga kapatid, ngayon ang mundo ay nababalot ng liwanag. Hindi buhat sa araw, kundi mula sa sabsaban sa Bethlehem. Natitipon tayo pang pagdiwang ang puso ng ating pananampalataya, ang kapanganakan ni Jesus. Ang Pasko ay hindi lamang birthday celebration. Ito ay kamanghamanghang pangyayari kung saan ang Diyos ay nagkatawang tao kay Kristo. Siyang walang hanggan na ipasalalim sa panahon at oras ng mundo. Ang hiwagang ito ay malalim na pagkakaroon na kahulugan. Ang buhay natin ay mabuti at maganda. Hindi dahil sa ating mga tagumpay o status sa buhay, subalit dahil ganito tayo nilikha ng Diyos. Sa kanyang katauhan, tulad natin, pinabanal ng Diyos ang pagiging tao. Ang bawat isa ngayon ay kawangis ng anak ng Diyos. Subalit kapag tayo ay nagmasid sa paligid ngayong Pasko, parang kabaliktaran ang nangyayari. Sa harip na ito'y panahon ng pagpapakita ng pagmamahal, nasa peligro ang buhay ng tao. Pinararangalan natin ang salitang nagkatawang tao sa mundong kung saan ang parehong buhay ay hindi pinahahalagahan. Sa maraming taon, napaniwala tayo sa isang pananaw sa ilalim ng motto ng Build, Build, Build. Akala natin na ang mga proyekto at gusali ay tanda ng kadakilaan. Subalit kalaunan, tumambad sa atin ang isang masakit na realidad. Sa kabila ng mga nagtataas ang gusali ay ang kultura ng pagpatay at korupsyon. Kill, 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 at steal, steal, steal. Nagpatayo tayo ng mga gusaling bato habang sinisira ang mga templo ng Espiritu Santo. Tuwang-tuwa tayo habang nakakongkreto ang mga daan, habang ang ating mga puso ay pinapatigas sa paggalang sa dignidad ng ating kapwa. Ang dignidad ng buhay ay hindi usaping politikal. Ito ay ayon sa turong Kristiyano. Noong maging sanggol si Jesus, hindi niya pinili ang palasyo. Ipinanganak siya sa sabsaban. Hindi niya hinangad na proteksyon ng mga makapangyarihan. Naging isa siyang refugee. Kaya namang pamamaraan na pinagbabaliwala ang buhay ay taliwa sa sabsaban noong unang Pasko. Kitang-kita kung paano nating ituring ang mga mahihirap. Immoral na i-delay ang serbisyong pangkalusugan sa kanila sapagkat kailangan pa ng guarantee letters mula sa mga politiko. Sa ganitong pamamaraan, ang serbisyong nakalaan sana sa tao ay nagiging paghingi ng pabor mula sa politiko. Ang pagdurusa ng may sakit ay nauuwi pa sa pagmamalimos sa isang karapatan na ipinagkaloob ng Diyos, ang karapatang mabuhay. Itunuturo ng Pasko na mga mahihirap ang ating pinaglilingkuran. Sa kanilang mga mukha makikita natin ng batang Jesus ang paghintayin ng isang inang may sakit para sa pirma ng politiko ay parang pagsasara naman ng pintuan ng silid panuluyan tulad noong panahon ni Maria at Jose. Dapat nabigyang pansin din ang kanser ng lipunan, ang korupsyon. Immoral ang magkamkam ng pera ng nakaw sa kaban ng bayan.
Bawat pisong kurakot ay binabayaran ng mga mahihirap. Kapag ibinusa ang buwis, ang pera para sana sa mga gamit sa ospital ay nawawala. At ang mga dukha ay namamatay ng napagkakaitan ng tulong. Ang tax corruption ay hindi victimless crime. Ito ay may tuturing na dahang-dahang pagpatay. Hindi natin maaaring halikan ang paa ng batang Jesus habang ang ating kamay ay puno ng mga nakaw na salapi mula sa kanyang mga kapatid. Nagdudulot ito ng krisis na espiritual, ang schizophrenia, o magkaibang mukha ng ating pampubliko sa pampribadong buhay. Nakakakita tayo ng mga lider na nasa misa at magarbong dekorasyon ng Belen, subalit sumusuporta sa mga polisiya na tumataliwas sa pagpapahalaga sa buhay. Hindi maaaring Kristiyano tayong nakaupo sa simbahan, subalit mga magnanakaw sa ating mga opisina. Hindi nating maaaring papurihan ng Diyos gamit ang parehong bibig na nagsusulong sa pagpaslang sa mga mahirap at maliliit. Ang Pasko ay nag-aanyaya sa atin na ibalik ang integridad na ang ibig sabihin ay pagiging buo. Ang ating pribadong pananampalataya ay dapat na magdikta ng ating asal sa publiko. Kung tayo ay naniniwala ng Diyos ay nagkatawang tao, dapat nating ituring ang lahat, lalo na ang mga mahihirap, ng may paggalang. Nawa ang ating pagsasaya ngayong Pasko ay pahinahunin ng ating pagkabagabag. Ang sanggol sa sabsaban ay sumisigaw sa pagtangis ng mga biktima ng kawalang katarungan. Ang tunay na pagdiriwang ng Pasko ay ang pagtugon sa kanilang mga pagtangis. Kung mayroon kang kapangyarihan, gamitin mo ito sa paglilingkod, hindi upang paglingkuran. Kapag mayroon kang kayamanan, alalahanin mo ipinagkatiwala lamang ito sa iyo, hindi mo pag-aari. Kapag mayroon kang impluwensya at boses, gamitin mo ito upang magsalita para ipaglaban ang mga inaapi. Panindigan nating tapusin ang banta sa buhay ng tao. Pagtagpuin nating muli ang pananampalataya at politika. Ang buhay ay maganda sapagkat bigay ito ng Diyos. Pangalagaan natin ang buhay na ito upang itayo'y maging isang bansa kung saan walang kailangan mamalimos sa kanyang karapatang mabuhay. Isang banal at magiting na Pasko sa inyong lahat. Amen. Lubos na kagalang-galang, Socrates V. Villegas, Arzobispo ng Lingen, Dagupan.